kinalaman ang Pangulo at wala siya natanggap na 25 billion at wala ring delivery si Saldico. Okay, magandang hapon mga minamahal kong mga nakasubaybay sa mga YouTube videos ko. At itong ngayon, reaction ito sa salaysay ni former Congressman Saldico, no? Tungkol sa sabi niya na tumanggap si PBBM ng 25 billion para doon sa ini-insert na budget na 100 billion. Okay, so ang isi-share ko sa inyo nito ay yung pag-attest or yung pinasinungalingan ito ni Senador Pampilo Lacson na hindi possible na hindi siya naniniwala na mayroong kinita o talagang yung 25 billion na sinasabi ni Saldico ay talagang para kay PBBM. Okay, so bakit ba sinishare ko sa inyo to? Kasi siguro naman alam naman natin kung gaano natin o ano ang na-project na pagkatao ni Ping Lacson, Senator Ping Lacson, na siya ay kinikilala na siya ay hindi corrupt. Okay, kaya nga ginusto siya ng mga kahit sa kasamahan niya sa Senado na siya ang maghawak uli ng Blue Ribbon Committee. So sa Blue Ribbon, ito yung mag-handle ng mga anomalya o ng mga questionable transactions na meron ang nakikita sa naging practice sa kung saang lalo na sa government member ng government o kung government employee ka or any misdoing or wrongdoings na nagawa. Okay? So, sa mga official ng gobyerno natin. Okay? So, paano ang sinabi kasi isi-share ko sa inyo yung interview ni Ping Lacson, Senator Ping Lacson, paano niya sinasabi na hindi siya naniniwala. Okay, so base sa pagkakatanda ko sa sinabi niya, makikita rin naman ninyo yan. Pero hindi buo ang isi-share ko sa inyo dahil makapiright nga tayo, ano? Okay, so ang sinabi niya, hindi... President, first, ang gusto ko lang i-emphasize, i-reiterate, wala pong kinalaman ang Pangulo at wala siya natanggap na 25 billion at wala ring delivery si Saldico. Imposible, sabi nga ni Bernardo, imposible siya mag-deliver ng 25%. Kasi ako yung nag-handle, ako nag-deliver ng 8 billion. Saan kukuha ng 25 billion si Saldico? Yung 81 billion, by the way, yung 29 billion na kasi 81 minus 52, hindi ba? Yun daw, ang nag-asikaso rin noon, si Trajip Olivar, along with Secretary Bunuan and the others, rumekta na sa mga contractor, rumekta na sa mga RD, rumekta na sa mga DE. Hindi na niya napakalaman. Ang nahandle niya lang daw, 52 billion pesos worth of projects ng DPWH. Kasi the rest, 19 other agencies. Out of the 81, yung remainder, Olivar again, along with Bunuan, hindi dumaan sa kanya. That's how the syndicate works, Mr. President. Mr. President, pino-confirm ko, hindi ko kami nag-usap ni Senator Lacson, but review ko po yung mga projects at ganun rin po nakita namin na about 1.1 billion 150 ang na veto po ng Pangulo. Totoo yun. Hindi siya naniniwala na nakatanggap ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa sinabi ni Saldico dahil base sa pagsaliksik ng mga staff niya or doon din sa mismong sinasabi sa kanya o yung sa staff niya, nakikita nila doon na mayroong 1.1 billion something
na binibito ibig sabihin hindi ina-approve ng presidente nun sa 100 billion na sinabi ni Saldico na ipinasingit. Sinabi daw sa kanya ni Secretary Pangandaman na kailangan ni PBBM na mag-insert ng budget ng 100 billion. Okay? So, sinabi hindi siya naniwala kasi base sa research nila o nahalungkat nila sa record na may 3 projects na pasok doon sa sinabi ni Saldico. Totoo yung sinabi ni Saldico na mayroong mga projects na isiningit na worth 100 billion. Totoo yun. Sabi ni Senator Lacson. Pero ang hindi siya makapaniwala kasi doon sa 3 projects na amounting to 1.1 something billion. So, ibig sabihin 1 billion, 100 million, ganun, 1.1 billion, na yung 3 projects na yun, napasok daw sa pina-insert ni PBBM, ay binito ng ating Pangulo. Pag sinabi nating binito, hindi niya pinipirmahan at ibinalik niya, hindi niya in-approve. Okay, so kung si PBBM pa, sabi ang argument ni Senator Ping Lacson, kung si PBBM nagpa-insert sa budget na yan, at bakit niya binibito, ba't hindi niya in-approve? Saka isa pa, inamin sa kanya, sinabi ni Yusik Bunuan, sino yung Yusik ng Yusik ng DPWH na nagsabi siya kay Ping Lacson na yung 52 billion ay binigay niya kay Secretary Bunuan. Okay. So, at ito ay inamin ni Secretary Bunuan na siya mismo ang naghawak nitong 52 billion na yun at binigay niya yung binanggit niyang kay Yusik Olaybar. Okay, yung Yusik Olaybar, ito yung Yusik ng DepEd yung na ngayon ay pinag-resign. Okay, or nag-submit ng hindi malinaw sa akin kung pinag-resign ba or ang alam ko parang okay. Nag-submit ng resignation pero hindi pa sure kung natanggap na at hindi pa na kung tatanggapin ba ni PBBM. Pero ang malinaw na ang sinabi ni Yusik Clear, PCO spokesperson, Undersecretary ng Presidential Communication Office, na courtesy resignation itong ginawa ni Executive Secretary Bersamin at saka itong si Secretary ng Finance Pangandaman, at ito'y kusang nag-submit ng resignation at tinanggap ng ating Bongbong Marcos, Presidente Bongbong Marcos. So, ito ay sinabi ni Ping Lacson na hindi totoo, hindi siya naniwala na talagang sangkot ang presidente. Ang sangkot ay ang nasa executive department niya na itong si Yusik Bersamin. Okay? So, yung Yusik Bersamin, parang grand uncle niya si E.S. Bersamin. Okay? So, parang parang apo sa pinsan. Okay? So, yun lang. So, sana'y makinig tayo or magsaliksik tayo na itong pag-akusa ni Saldico na naghatid siya doon ng pera, 25 billion para kay PBBM at saka kay Romualdez. Ito ay sinungalingan ni Ping Lacson, ni Senator Ping Lacson. Ito ay hindi totoo, ito ay imposible. Dahil, ulitin ko lang, dahil mismong si Secretary Bunuan ang may hawak doon sa 52 billion
So, saan siya nakakuha nung ibigay niyang 25 billion para sa ano? Okay? So, isi-share ko sa inyo tong yung pag-justify ni Senator Ping Lacson na siya hindi naniniwala na si PBBM ay tumanggap ng 25 billion as alleged by former Congressman Ko. Okay?